Yo guys, check, kamusta mga idol? Good evening sa inyo lahat. So ay mag-update tayo ngayong gabi ng linggo, mga loads, at malupit ang mga news natin mga lodi, alam nyo na. Syempre bago ang lahat, palike muna ng ating video, no? Pagkapindot nyo pa lang, sana i-like nyo na yung video natin. Syempre, sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe na kayo sa ating channel. Okay, so bago tayo mag-crypto news, dito muna tayo sa trending news, no? Alam niyo yung Riot Games, mga lods? May mga games ngayon sa Riot Games na restricted na, no? Sabi dito, League of Legends will become a game restricted to those 18 and older starting March 18. Mga idol, no? Dapat 18 and younger. Tama ba? League of Legends will become a game restricted to those 18 below. Dapat gano'n. 18 and older? Pwede ba yun? Mali ata to Starting March 18, ayan Players under that age, ayun pala. Players under that age range will no longer be able to play, LOL, yung League of Legends, TFT, Wild Rift, RXKO, yung RXKO, maganda to, gusto kong bumili na ito ng games na to RXKO and Legends of Runeterra, okay? Yung Valorant will also have restrictions. But players age 12 to 17, sorry, will need parental or guardian consent to play. Ayan ang mga. Ang tanong, paano nila malalaman? No? Paano kaya nila malalaman na underage yung mga naglalaro? Kasi kung i-register, kung magagawa naman ng account na hindi underage, hindi underage, no? Paano kaya 'yun? Pero ayan medyo nag-trending to, pinag-usapan to ngayon mga lodi. Alam niyo naman, Valorant, mga lodi, marami naglalaro niyan kahit mga underage. Syempre yung League of Legends, marami rin naglalaro niyan mga idol. So medyo naging trending to ngayon, naging usap-usapan siya. At kung kayo naglalaro, o yung mga anak nyo, alam nyo na ang gagawin. Okay? Ayan, meron na tayong rules. Usually kasi kapag sumaway ka dito, baka maban yung account mo. Parang ganun yung mangyayari dyan, mga lods. So let's go. Punta na tayo sa ating mga news. So maraming issue o maraming nagko-comment sa akin kanina, no, na fake news yung kay Netanyahu. Hindi ko naman sinasabing totoo. Ang sabi nga natin is rumored, no? Ito nga, tingnan niyo to. Reporter na to mga idol Justin, Israeli journalist pala, claims Netanyahu may have died in the house where Iranian cluster munitions reportedly stuck top Israeli leadership. Di ba? Where is your father, mother, brother, and uncle Netanyahu? Ayan mga lodya. So may mga issue pa rin, may mga rumored pa rin. Ngayon kasi parang hindi pa siya lumalabas ulit o nagkakaroon ng public appearance, no? So hintayin na lang natin kasi marami nagsasabi na i-delay lang daw 'yan. Tapos yung Iran nagsabi nito, nabasa ko hindi ko lang kung saan ko nabasa 'yun Pero sabi nung mga Iranian, mga Lodi, ang sasabihin daw nung mga Israeli, i-delay lang nila 'yan, tapos sasabihin daw nila hindi namatay sa missile si Netanyahu, namatay yan sa sakit, pneumonia, ganun-ganun. Kumbaga gagawa nila ng palusot, mga idol. Ayun yung sinabi diyan. Pero as long na wala pang public appearance si Netanyahu, malamang matagal pa yung usap-usapan tungkol dito, mga idol, no? Yan, so punta na tayo dito. Kilala niyo ba si Alex Jones, mga idol? Ito sikat to na na podcaster. Yeah. So sabi niya rito, exclusive, World War 4 has begun. Wala nang World War 3, no? Kasi si Alex Jones kasi, yung pinaniwalaan niya na yung hindi lang kasi yung war na World War na yung bakbakan yung war para sa kanya. Meron pa siyang war na for kumbaga cyber war, mga ganun, tinuturing niya na ganun. So pero it doesn't matter, no? Basta ang tingin niya kasi dito is World War 4. Pero sabi natin World War 3 has begun, ganun. Sabi niya rito, Trump calls for an international coalition to send troops and ships
to the Middle East after Iran pledged to keep the Strait of Hormuz closed indefinitely, mga idol, no? Meanwhile, Cuba set fire to the Communist Party HQ as all sign points towards the fall of the communist regime. At the same time, hundreds of the reporters have been arrested across the Middle East, including in Israel, for reporting on the destruction. O ayan mga lods, no? Kumbaga si Alex Jones, para siyang, alam, ngayon pa lang, parang sinasabi niya, nag-umpisa na. At syempre, sabi niya, umpisa pa lang. So, ibig sabihin, lalala pa o mag-escalate pa to. Baka umabot pa sa atin. O, ayan. So, medyo sa Cuba ata to, mga idol. O, syempre, hindi lang sa Iran, Israel, US, sa Cuba rin. O, nagkakaganyan na, mga idol. So, hindi na siya normal na mga pangyayari. Ayun yung sinasabi niya, mga lods, no? Sana wag naman umabot sa atin o wag naman mangyari yan, di ba? Sabi dito, Canadian Premier says Donald Trump started the war with Iran to cover up the Epstein files na naman, mga lods, no? So, ayan in-start niya raw yung war dahil para ma-cover up to. No, syempre, matatabunan yung issue. Once na, syempre, war lang ng war yung balita, 'di ba? Hindi na naasikaso tong Epstein file. You know what that means, right? Sabi, kumbaga, it's absolutely insane, mga lodi, no? Pero kasi may mga nilabas naman na ng mga ng mga files na si Epstein. So, yung sa Epstein files nga, at meron din daw doon na nababanggit na si Trump. So, parang ang way ni Trump para hindi yun maging trending is yung war. No, grabe, no? Kapalit ng iskandalo na yun, mga buhay ng tao. Grabe. Ganun ba kalala yun? Ayun lang rumored lang din yan, mga idol, no? Pero ito na, punta na tayo sa ating crypto news, okay? Next week, nako, giga bullish daw, mga lods for market. Pag ganito, parang kinakabahan ako pagka ganito, mga idol. Alam nyo kung bakit? Usually kasi, once na ang inaasahan nila is maging bullish, baliktad lagi nangyayari. No? Inaasahan nila na maging bullish, nagda-drop yung market. Inaasahan nila na maging bearish, nagpa-pump yung market. So, sabi kasi dito, ano bang mga meron next week, mga idol? Monday, Fed liquidity injection, $6.72 billion. Mga lods, mag-i-inject sila ng ganyang kalaking pera. Tuesday, Fed President speech. Ito ba yan, si Jerome? Puro sa Fed pala tayo. 3 araw, Wednesday, interest rate yan, mga idol. Ayun yung, sa atin, Webis to ng madaling araw. Okay, mga 2 a.m. ata to, ng Webis, umaga. Thursday naman, BOJ interest rate decision, and Friday, S&P 500 report. So, inaasahan nila good yung mga mangyayari dito, mga idol, no? Good news yung balita sa S&P 500, sa baka mag-rate cut, ayan yung inaasahan nila. Pero sa akin, mga idol, asahan pa rin natin na maging volatile yung market, no? Kung kayo may mga position, kung kayo may pambodega, ganun lang, mga lods, no? Kung wala naman, wala, no? Huwag ka lang kayo mag-panic sell. Ganun lang yun. Panic hold lang. The biggest bull run in history starts tomorrow. So, ayan. So, positive si Idol. Kung naman, mangyari naman to, goods na goods naman yun, di ba? Kumbaga, at least, hindi tayo nasaktan. Nasiyahan tayo. Yeah? Kasi kung aasa ka na magpapump, tas bigla namang hindi, masaktan ka lang. Di expect the worst na para may good news man, di mas maganda yun. Di ba? Maganda yung feeling mo. Okay? Okay, alright. Sana tayo? Ito. Si Scott Bessent, mga idol, no? US Treasury Secretary said, I think that it's impossible to proceed without Bitcoin market structure. Mga lods, no? We have to get it cross the finish line. Pass clarity immediately. Nako, grabe. Ayan talaga yung, siyempre kahit sino naman gustong mangyari yan. Mga idol, no?
So ito, good news to dahil JP Morgan officially accepts Bitcoin and Ethereum as a collateral for loans. So pwede na kayong mag-loans, no? Collateral nyo yung Ethereum at ang Bitcoin, no? JP Morgan is now allowing client to pledge BTC and Ethereum as collateral in parts of its business according to details shared on CNBC. Right now, the move appears to be limited to the firm's trading business. Our sources says it is still in the early stage. Naunahan pa sila ng XRP. Di ba kasi yung XRP, di ba ano na siya? Naging collateral na din siya sa ano. Nakalimutan ko kung saan eh. Na-report ko yung nakaraan eh. In-explain din natin yun eh. The report says the bank has already been accepting crypto ETFs as collateral for a few months pala. And now direct crypto collateral is entering the conversation too. Grabe, talagang adoption na yan mga Lodi, no? Nako, ito na yung trader na paldo lagi. Sabi nila, insider daw to eh. An informed trader, insider with 100% success record has just opened a buy long position. Nako, naglong na siya. Pero hindi sa crypto Position on oil worth $10 million. This trader has already made $14 million in profits from just 2 trades. Grabe, no? $14 million in 2 trades, mga idol. Ang tindi nun. Same setup and the same big bet with all the capital. Grabe. Paldo, si Baron. Si Baron Trump ba yan? Kasi pag yung pinapakita o yung news yung insider na to, laging si Baron Trump yung pinapakita eh. Parang siya yun eh. Sabi dito, bullish. We've ended regulation by enforcement. Sabi dito ng CFTC chair. Mike Selig, chairman of the US CFTC, says the Genius Act has effectively ended regulation by enforcement in the crypto industry during a recent interview with Bankless. He also says that the Clarity Act is on the cusp of on getting assigned into law. Napakalapit na daw, mga idol, no? He wants to make sure innovators don't have to come and ask for permission every time they want to do something new. Everyday meron tayong update sa Clarity Act, mga Lods, no? Pero sa totoo lang, kahit anong update natin dito, kahit na gusto naman natin, no, na sana ma-update, ma-aprobahan na siya, pero mukhang tatagal pa to sa tingin ko lang. So, pwedeng 1 buwan pa tayo maghihintay, no? Pwedeng katapusan ng April o gitna ng April o early April, basta ang sinabi ni Brad Garlinghouse is at the end of April, nandun na tayo, no? Yung malaki na yung percent na mapipirmahan yung Clarity Act. Okay? So, hintay-hintay lang tayo dyan pagdating sa Clarity Act. Pero kung mas mapapadali, edi goods, mga idol. Ayan, kasi ito sinasadya nila to, mga idol eh. Ayan, no? US Crypto Market Structure Bill delayed but the clock is ticking. The Clarity Act, the bill meant to be to define how crypto is regulated in the US is now unlikely to move through the Senate before April, according to the Senate Majority Leader John Thune. Meron pa nga nagsasabi na baka kapag hindi raw naaprobahan to sa April, mga Lodi, baka hindi na siya maaprobahan ngayong taon. Ayun yung sinasabi, maraming nabasa ko kanina yun eh, kaya na-refresh ko, hindi ko na nakita tuloy. While lawmakers focus on the priorities like the Save America Act, negotiations on key provisions are still going on, but make no mistake, clear rules for digital asset could unlock a massive institutional capital. Trillions are waiting on the sidelines for regulatory clarity. Ganun kalaki, mga idol, trillion. No, once na mapasa yan, wala nang takot, no? Yung pera babaha na nga daw ng pera eh. Delay today, momentum tomorrow. The question isn't if Clarity Act comes, if how big the wave will be when it does. Ayun yan, mga Lodi. Kaya ganun ka-importante yan. Ayun nga yung title ng video natin eh, di ba kanina? Ganun siya ka-importante, mga Lodi. Yung Clarity Act na yan. So, ang galing. No? Naalala ko tuloy si Vincent Scott eh. Nung hindi pa to, yung law, yung Clarity Act, mga Lodi, yung regulatory pangatawag ni Vincent nun kasi nga hindi niya pa naman alam na Clarity Act pa yung magiging pangalan, mga idol. Pero lagi niyang sinasabi yun, kahit anong mangyari, kahit anong bullish,
ang pinakaimportante is yung batas, yung law. Kailangan mapasa yung law. Lagi niyang sinasabi yun. Walang pumapansin sa kanya. Ang pinaka-focus namin nung dahil sa news, yung ETF, magkaroon ng ETF yung XRP, ganito ganyan. So ang daming gusto, pero siya lagi yung sinasabi, kahit ano pa yan, ang pinaka-importante is Clarity Act. So ngayon, talagang totoo yung sinasabi niya, si Vincent Scott, mga Lodi. Talagang totoo na ito yung pinaka-importante o yung pinaka-big na pwedeng mangyari sa crypto ngayon, no? Yung mapasa tong Clarity Act. Analyst makes bold claim XRP to $48. Popular analyst Ali Martinez made a bold prediction for XRP on March 13. Following the market surge, Ali disclosed that XRP could hit the $48 target in the next bull run. Once it breaks through the multi-year resistance, ayun sabi niya. Can XRP hit the potential rally of 1,350%? Sabi dito, mga lods. So, ako kasi pas na ako sa mga prediction ng ng price ng XRP, mga idol. Pero alam ko naman na uptrend yan. Hindi ko lang minamadali. Sinusulit ko lang yung presyo niya ngayon na mababa, no? Kasi feeling ko next year hindi na natin makikita ganito kababa yung presyo ng XRP. Hindi na ganito kababa, mga idol, no? So, picture niyo na at least alam niyo sa sarili niyo na nabuhay ako ng naabutan ko na ang presyo ng XRP is mga pa lang, $2 o 1 point something. Okay, 1.3, 1.4. Ano ba ngayon? 1.41, okay? O, 1.41. Yung trade natin mag-isang buwan na, oh. Hindi, kalahating buwan na. Ongoing 150. Pero nagte-trade pa rin ako mga idol kaya lang sa Bitcoin nga lang. Hindi ko na hindi ko na sinasama sa news. Pero kapag bago ako kunyari, tapos na ako mag-upload, ayan, so wala akong gagawin. Minsan nagte-trade ako sa Bitcoin. Pero saglit-saglitan lang, chupit-chupit lang 'yon, mga lods, no. Micro lang tayo sa chart. Pero ito hindi ko na ginagalaw, mga lods, no. Lahat ng pinapanalo ko doon nilalagay ko na sa aking stablecoin o USDT. Kasi iniipon ko siya once na mag 100 siya, doon saka ako magbubudek. $100 Wala pa nasa 50 pa lang 50 something. Tingnan ko nga, nasa USDT ko Check natin kung magkano na. Kanina kaka-transfer ko lang Transfer ko na sa USDT. Si Maboy, 55 pa lang. 55 USDT pa lang. Ayan, mga lods. So, pag nag 100 yan, bodega na natin. Okay. So, ito. Ay, hindi. Sinama ko lang to mga idol. Sinave ko nga ito Madalas kasi nangyayari sa akin yung ganito. O, sa inyo rin ba, mga lods? No? Kunyari dito. Ayan Ito yung analyst mo. Tawag dito. Analyze mo na magpa-pump siya. Okay? So, ayan, no? Nakaposition ka. O yan, no? Profit, Oh, boom. Okay. Okay, umabot siya ng $1,800. So, mga nasaan yan? Almost 100,000 na yan. Pesos. Okay. O, yan. Napatango pa siya. Uy, panalo. Ang galing ko, Ang galing ko talaga mag-analyze, Parang ako to, Ang galing ko mag-analyze, O, yan. So, tapos, kinuha yung panalo niya. Tapos, niliquidate pa siya. Okay, yun yung liquidation niya. O, tinamaan na yung liquidation niya. Tapos, after siyang kunin, after siyang talunin, umangat yung market. Which is tama yung analyze niya. Ayan, umangat. Tama yung analyze niya. Imagine dito pa lang, halos 1,800 na yung profit niya, di ba? Dito. O imagine, kung hindi siya tinanggal, hindi siya in-out, tama yung yung kanyang analyze, panalo siya. Usually nangyayari sa akin yung ganito. Pero ano yung mali niya dito, mga lodi? Ano yung mali niya sa tingin nyo na ako na hindi ko na ginagawa ngayon? Hindi na ako nagiging ganito ngayon. Kasi dito pa lang nung umangat na siya ng 1,800, mga idol,
Ano yung dapat na ginawa niya? Dapat nagkaroon na siya ng lock profit, mga loads. Dito, sa week na yan. Ayan, ako malamang kasi parang 50% yan, Kita niyan, 50%. So, naglagay na siya dyan ng 50% lock profit niya. Okay? So, nung bumaba yan, nung bumaba yan, makakapag-position pa siya sa susunod. Kasi, panalo pa siya eh. Di ba? Panalo pa siya niyan eh. Siguro mga nasa sabi nating 800 o something. Tingnan nga natin. Nasa 1,000 pa halos bumaba lang ng ganun. Dito. Sa mga nasa kulang-kulang $1,000 pa, nadagdagan pa yung kanyang margin. 'Di ba? So hinugot siya diyan, 'di ba? Nung bumaba dito sa una niyang position, pwede na siya mag-position dito. Tapos lalayo na yung liquidation niya, 'di ba? Kung bumaba siya diyan, tapos nag-position siya dito, yung liquidation niya, kasi imagine ito, ayan. Position niya, liquidation niya dito. So kung dito siya nag-position, malamang liquidation niya banda na dito. 'Di ba? So hindi na kinuha yung dito eh. Ayan ayan na. Kinuha na yung liquidation niya. So tapos saka umangat. Kung nakakuha niya yung 50% niya dito, tapos naka-position siya dito yung liquidation niya, nasama pa siya sa taas. 'Di ba? Ganun yan. Kaya sinave ko ito, gusto kong pakita eh. Kasi dati ganito rin ako. Mga idol, sobrang tiwala ako sa analyze ko na hanggang liquidation, hindi ako naglalagay ng stop loss. Kahit anong mangyari. 'Di ba? Pero kung naglagay siya ng lock profit diyan, nalagdagan pa ng $1,000 yung margin niya o yung capital niya. So kahit tamaan pa ng 2 beses yung stop loss niya, okay lang kasi panalo niya na 'yun. 'Di ba? Pwede na siyang makabalik ulit. And sabi nga dito, the most frustrating moment in trading, the market kicks you out. Ayan, nako, ayan yung pinakamasakit diyan. Yung tama yung yung analyze mo tapos tinanggal ka. Then continues in the direction you predicted, 'di ba? The price hits the stop loss with a quick tap. Mabilis lang, yung parang hinugot ka lang, ginanon ka lang, tinamaan ka lang. So you exit with a small loss, and moments later it reversed and surged strongly in the same direction you predicted. A trade that was right, but you're now out of it, 'di ba? So ganun mga lodi. Yeah? So tulad niyan, dito may position tayo. May lock profit ako dito. Actually hindi nga to 50% eh. Pero ina-analyze ko naman yan lagi, lalo na pag kahit na nakahiga ako. No, so malayo na yung lock profit natin. Kumbaga hindi tayo ang liquidation ko dito So dito pa lang pag tinamaan yan, panalo pa rin tayo. So pwede pa tayong pumosisyon ulit. 'Di ba? Ganun. Mga idol, no, huwag niyo hahayaan na hindi nyo nakukuha yung sana profit na. No? Ayun, lesson learned yan, mga lodi. Dapat inuli ko pala yun. Clarity Act into law would... Tapos na tayo sa Clarity Act eh. Saan yung last natin? Ito yung last news natin. XRP just printed one of the strongest real-world growth signals in crypto. 111 million in January, 1.14 billion today. Grabe, ang laki ng pagitan niya na. January lang yan, last 2 months ago. 111 million, ngayon 1.14 billion. That's the XRP Ledger tokenized commodities values in 2026, a 920% increase in under 3 months. Not hype, on-chain data from real-world asset analytics. XRP Ledger now sits number 2 globally for tokenized commodities, behind only Ethereum, ahead of Polygon, ahead of Solana, ahead of Arbitrum, ahead of BNB Chain. 15% of every token commodity on chain lives on the XRP Ledger. Okay? Here's why this matters for price. Tokenized brings real capital onto the network. Real capital needs liquidity. Liquidity attracts institutions. Institutions need a native settlement. Asset that fast, cheap, and regulatory, clear, and scalable. Dinagdag ko na lang yun Pero hindi nakalimutan natin ilagay yun. Pero yun yung talent ng XRP. That's XRP. The rails are built, the capital is flowing, price catches up. Always does, mga lord. Habol at habol yung price niyan.
mga lodi, sa mga goods na nangyayari ngayon sa XRP, imposibleng hindi humabol, no? O makahabol yung mismong dapat na price ng XRP. Okay, so grabe, grabe. Ako, na-excite lang ako ngayon kasi nakapag-ipon pa ako, mga lods. Kahit pa konti-konti lang, mga idol. Hindi pa rin ako maabot dun sa, syempre, sa dami ng XRP ko noon, nung bago ako bumili ng sasakyan. Di ba? Pero, wala pa nga actually sa kalahati. Pero syempre, masaya pa rin ako dahil nakapag-ipon ako ngayon, mga lodi. Kahit konti lang ngayon ng XRP. So, goods na goods yan, mga lods. No, for me, ano yun, opportunity. Lahat ng nangyayari ngayon, opportunity yan para makabili, no, ng XRP. Yung afford mo lang, wag mong pilitin. Kasi once na binuhos mo ng lahat ng isang beses, tas nangangailangan ka ng pera, wala, hugot-hugutin mo lang. So, ayun yung pangit na mangyayari. Mas maganda na kung magbobodega ka, yung kaya mo lang, yung sa tingin mo na hindi ko na hugutin to, sige ba, dyan na yan. Ganun, no? So, ayan, basta tayo comment nyo. Mga idol. Nalilibang ako sa mga yung mga, ako lang ba mahilig manood nun? Yung mga nagre-react, pinapanood ko yung mga nagre-react sa mga video, sa mga kanta, sa mga anime. Lalo na yung mga napanood kong nagandahan din ako na moment. Halimbawa, halimbawa, yan Red Rock Reaction. Nung pinanood ko yan, syempre yung moment ko, anong-ano ko dyan. Sobrang tumayo balahibo ko dyan, maiyak na nga ako nung ginawa ni Luffy yan eh. So, tinitignan ko rin yung mga reaction ng mga ibang tao, kung pares kami ng reaction. Natutuwa ako sa ganun mga lodi. Napinanood ko nga ito kanina Basta sa mga lahat, ayan. Nag-i-enjoy ako sa ganyan. Nisip ko tuloy gumawa ng ganyang content Kaya lang, konti lang yung views na ata pagka ganito, hindi ako sure Tsaka mahirap kasi, hindi ko alam kung paano yung diskarte nila na hindi sila nakaka-copyright. Kaya syempre, hindi mo naman video yun, di ba? Magre-react ka. So, hindi ko alam. Kasi parang tinry ko na to dati, sa copyright So, tinamad na ako. Ganun. So, okay. Basa tayo ng news nyo. Ano pinag-sabi ko Ay, ng news ng comment nyo. Sorry. Okay, okay. Ayan, shoutout kay Lisa Yonson, idol. Shoutout sa iyo si Disley, si Francisco, shoutout sa iyo. Si Edwin, yan, always idol, shoutout. Si Luisito, thanks po sa mga news and God bless sa iyo. Kaya pa natin to. Hold lang tayo sa XRP. Ayan, shoutout sa iyo. Si Rodel, stay put muna dyan sa 1.3 loads para makapag all in ako bago mapasa ang Clarity Act. No, ayan, buti pa si Idol. Ganyan din yung tingin ko lagi Positive. Kaya lang minsan gusto ko talagang tumaas kasi may position ako. May trade tayo Pero overall, mas gusto ko na medyo hindi masyado siyang umangat para makapagbudega. Si Mr. Ads, bullish at believe pala si Eric sa XRP. Lapit na, wait lang tayo. Woot. For Clarity Act approval. Ayan, sabi ni Mr. Ads. Alam mo ba, idol, idol, kinongrats ni Eric Trump? Si Brad, great job, well done, sabi. Kaya lang kasi yung mga main character sa crypto, hindi nila madalas sinabanggit yung XRP kasi nga, may mga NDAs yan, no? Bawal sabihin. Si Nat Connie, Corinne, Netanyahu is alive. Yun nga, hindi ko naman sinabing dead. Sabi ko nga, rumored. Okay? Mr. Ads, ulit, hindi pa yan mangyayari World War 3. Magbibuild pa tayo ng lunar base. O nga, sana yung mga malulupit muna na invention ni Elon Musk mangyari, no? Nagpapapansin pati North Korea at nagtesting ng missile. Idol, medyo delikado dito sa Pinas yung self-driving na nasasakyan. Kasi hindi naman lahat matino magmaneho. Pero sa Pinas, mas marami pa yung kaskasero na nangdadamay sa aksidente. Ayan. Pwede mo kaya sisihin yun pagka ganun? Di ako yung self-drive. Di ako nagda-drive. Naka-self-drive yan Kasalanan ko ba yun?
Alam niyo yung ano, dito kasi sa amin merong ano eh, may mga disgrasya na nangyayari. Halimbawa, yung jeep, no? Nakaparada lang yung jeep sa pababa. Parang ganito. I-ano natin. I-demonstrate natin. Halimbawa, ayan, no? Ito yung kalsada, ito yung road. Ngayon, two-way yan, no? Two-way. Dito yung jeep, o dito yung, nandito yung jeep sa baba, no? Kumbaga, sabihin na nating mabagal lang siyang tumatakbo, pataas. Pero merong nagmumotor, o sabihin nating nagmumotor, na sobrang bilis, tapos nawala siya sa linya niya, tapos nabangga niya yung jeep, namatay siya. Meron sa amin nangyari na halos hindi nga umaandar yung jeep eh, parang nagbababa ng pasahero. Tapos yung pababa, nabangga niya yung jeep, namatay siya, yung driver ng motor. So ang nakulong, yung driver ng jeep. Imagine wala kang ginagawang masama, nagbababa ka lang ng pasahero, tapos may bumangga sa yung kamote. Sabihin na natin, kasi kung nabuhay yung kamote, tawag mo ron eh. Kaya lang syempre dahil namatay siya, so parang ang sama naman sabihin mo kasi namatay na nga. Di ba? Pero, ang nakulong pa, o ang naperwisyo pa yung driver. So isipin mo yun hindi ka na ano nun, hindi ka na, wala ka nang ginagawa nun. Paano pa kaya kung AI, kung self-drive? Kahit na siguro self-drive yon, ikaw pa rin sisihin. Tsaka tama ka. Mahirap mag self-drive dito sa atin kasi nga ang daming kamoteng driver mga lodi. Baka mamaya biglang nagugulat ko, may iwas-iwas yung ano mo, pumipreno-preno yung self-drive na car mo. Pagtingin mo may kamote sa harapan, no, di ba? Ang maganda lang doon, hindi ka siguro maro-road rage. Nga idol, no? Kasi relax ka lang eh. Kumbaga parang pasahero ka lang eh. Siya yung nagda-drive eh. Di ba? Sabihin mo, okay mo yung kotse. Siya yung nagda-drive mag-isa niya. Nakasakay lang ako eh. Self-drive yan eh. Kamote ka din eh. Di ba? Nakakatawa siguro yun, mga idol. Pag nangyari yan. Bibo, shoutout sa'yo. Si Verifier. Idol, meron akong question. Yun, idol. Ang XRP ko nasa Trust Wallet. Okay yun dyan, mga idol. Pero nasa Binance. Blockchain. Binili ko siya sa PancakeSwap. Kasi black yung Binance sa atin ngayon eh, di ba? Nasa Pilipinas ka ba, idol? Oh. Binili ko siya sa PancakeSwap. Okay lang ba siya? Kung nakikita mo naman, na-access mo naman, idol, okay lang yun siguro. Hindi ko pa, wala kasi akong Trust Wallet eh. Pero marami nagsasabi na okay naman yung Trust Wallet, mga loads, no? So, siguro kung pero kung gusto mo talaga ng safe, no? Kung wala ka naman, kunyari, wala kang pambili ng cold wallet, mag-MetaMask ka na lang muna. Ayan. Okay lang naman dyan. Ang ano lang kasi dyan, mahal yung gas fee. Pero safe naman. Ganun lang yun, mga lodi, no? Ikaw na bahala. Hindi ko pa na-experience yan. Pero as long na na-access mo naman, kasi sabi naman ng mga kaibigan ko na may Trust Wallet, goods naman daw yung Trust Wallet eh. Kaya lang yun nga yun sa Binance. block yun sa atin. Kasi baka mamaya magising ka na lang, hindi mo na ma-access eh. Di ba? Grabe nga ang bagal nga akyat eh. Tapos bilis bumagsak. Di ba? Si Ronan Nile. Singkong duling. Lods, baka strategy lang yan. Kapag binaba yung guard ng Iran, saka atake yan. Pwede. Joseph Berdin, always shoutout. Si Mabel Sambale, shoutout sa idol. Si Mushi Mushi. Ayan. Si Boy, what's up yun? VPN ka loads or change DNS lang. May possibility ban daw ang account pag gamit ng VPN. Actually, may VPN ako. Ginagamit ko rin yung VPN ko dito sa PC. Pero salitan kasi yan. Minsan, nagbi-VPN ako. Andiyan yung link sa baba ng VPN Pagpunta kayo sa description ng video, check nyo. Ayan, may VPN dyan. VPN link. Ginagamit ko yan. Pero minsan, dito lang ako sa Opera. Sa Opera browser, mga idol. Kasi free yung VPN dito eh. Naka-automatic yan eh. Uy, tumataas yung XRP Ano ba presyo ng BitKit?
Ang Bitcoin pala. 71. 71 mga idol. Skylab, shoutout sa'yo. Si Ernesto. Ayan, Gabud, shoutout sa'yo. Phil Habis. Bless Sunday po at shoutout po. Ayan, si Idol Phil Habis, shoutout sa'yo, Idol. Pengkalag. Moon News na ba? Ayan. Di Moon News. Di Moon News. Hindi. Okay lang naman. Goods lang naman, Idol. Kung hindi ka nagmamadali, okay pa rin. Benji, ayan. Hindi ka pa nag-forex, sir. Hindi po ako nag-forex. Rekta na ako ng crypto, Idol eh. Hunter, ayan. Binata na. Binata na yan. O, ako ba yun? O si Boy WhatsApp? Val Cortesa. Ayan, gandang araw, Boss Jeb. Salamat sa Everyday News. Ayan, shoutout sa'yo. Like na to, Boss Jeb, para maka-first comment naman ako sa video mo. Si Tolitz. Si Ardel, shoutout sa'yo. King Shang at ang nag-champion sa atin. Champion na naman si Santos Jandel. Grabe si Idol, laging champion yan ha. No? So, ayan ang news natin ngayong gabi mga Lodi. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Nako, bukas, mabalik na tayo sa usual natin. Mga Idol, no? Monday, weekdays, no? So, 2 videos pa rin tayo, mga Idol. Umaga at gabi. Sana makayanan natin ngayon kasi medyo nagiging busy tayo ng konti, may nasikaso. Pero kailangan nating matupad ang ating promise. So, ayun. Kita-kits tayo, mga Idol. Boss ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? What's up?